Nang papalapit na ang gabi, sa wakas ay malapit na ang flying chariot sa cloud illuminating peak. Nagulat si Duanxing, Elder, dumating na po tayo sa cloud illuminating peak. Gayunpaman, maaaring hindi pa lumitaw ang inyong mga disipulo sa loob ng 2 araw. Itinaas ni Lasho ang kanyang kilay, ang aga. Nagkamot ng ulo si Duanxing, natigilan, tinatawag ninyo itong mabilis. Ang tagal na nating lumilipad, malapit nang lumubog ang araw, at pakiramdam ko mas mabilis pa akong makakalipad kaysa rito. Pagkatapos, sinamantala ang pagkakataong makakuha ng pabor, ngumiti siya at sinabi, ako mismo ang humawak ng timen, bumibilis ng husto, hindi nangangahas na sayangin ang oras ng Elder. Hindi tumugon si Lasho, basta dumaan na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Nakaramdam ng awkward si Duanxing, iniisip sa sarili, ano ang ginawa kong mali. Tahimik lang ako buong daan, natatakot na makagambala sa mood ng Elder, pero hindi pa rin siya masaya. Tumayo si Lasho, tumitingin pababa sa cloud illuminating peak. Bumalik ang mga pamilyar na alaala, tulad ng mga eksenang nakatago ng malalim sa kanyang isipan, unti-unting lumilitaw. Cloud illuminating hermitage. Nakita niya ang templo sa dalasdis ng bundok ng cloud illuminating peak, halos nakakalimutan na ang cloud illuminating hermitage ay naruroon. Ang Elder ay maraming nalalaman at may kaalaman, tunay nga, mayroong templo dito, ngunit ito ay isang kumbento, na kilala bilang cloud illuminating hermitage. Pagkatapos magsalita ni Duanxing, nagmuni-muni siya sa kanyang sarili, ang cloud illuminating hermitage ay, pagkatapos ng lahat, isang kumbento, likas na para sa mga kababaihan. Lahat sila ay lalaki, hindi nararapat na manatili sila roon, hindi ba? Ang isang cultivator ay maaaring tumira kahit saan, hindi naaapektuhan ng lamig, kahit na makatulog na nakabitin sa isang sanga ng puno. Lupa. Nang marinig ang utos ni Lasho, mabilis na mananyebre ni Duanxing ang flying chariot, dahan-dahang bumababa, ayon sa utos. Hindi nagtagal, dumating si Lasho at ang kanyang grupo sa labas ng cloud illuminating hermitage. Kakatok ako sa pinto, si Duanxing, na sinasamantala ang pagkakataon, ay hindi nag-atubili, tumalon siya pababa mula sa flying chariot at lumapit upang kumatok sa pinto. Ilang sandali ang lumipas, bumukas ang pinto, at lumabas ang isang matandang madre. Agad siyang nakilala ni Lasho, ikaw ba iyan? Nagulat si Duanxing, mabilis na yumuko nang may magkakapit na palad, si Donor G pala, patawarin ninyo ang kakulangan ng pagbati. Nagtaka si Lasho, wala bang tao sa cloud illuminating hermitage? Bakit kailangang lumabas mismo si Madre Duanxing? Bumagsak ang kanyang tingin sa patio. Tinubuan ng damo ang lupa, at nahulog ang mga dahon, na nagbibigay ng mapanglo na pakiramdam. Mahal na mga panauhin, pakiusap. Bahagyang yumuko si Duanxing. Pagkatapos pumasok sa patio, nagtanong si Lasho nang may pagtataka, mag-isa ka lang ba rito? Sumagot si Duanxing nang magkakapit ang kanyang mga palad, umalis na si Wunayan. Ako na lang ang natitira sa cloud illuminating hermitage. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at tumanggo, okay lang ang mag-isa, mas kaunting formalidad. Malaki naman ang lugar, titira ako rito ng ilang araw. Nang marinig ito, hindi nang ahas si Duanxing na mag-atubili, Donor G, dito po kayo. Hindi niya kayang asikasuhin ang iba, dahil kulang ang kanyang kamay. Nagkibit-balikat nang walang magawa si Duanxing, sumulyap sa kanyang mga kasama, huwag ninyo akong tingnan, walang mga batang madreng inaasahan ninyong makita, ayusin ninyo ang inyong sarili. Sinundan ni Lasho si Madre Duanxing sa isang tahimik na silid, nakahihigit sa tanawin, lokasyon, at kapaligiran. Noong araw, tinalakay ni Donor G ang daw sa silid na ito kasama ang aking master. Nagdebate sa cloud illuminating peak, hinangaan ang buwan sa purple mist. Mountain, nanood ng isda sa 100 Leaves Lake. Naalala ni Lasho ang mga pangyayaring ito at hindi niya maiwasang umiling at bumantong hininga. Magaling si Jing Yan, sa kasamaang palad, hindi niya naalis ang kanyang mga distraction. Tama si Donor G, iyon din ang sinabi ng aking master. Tinanong ni Lasho kung paano siya namatay. Bumantong H. Ininga rin si Duanxing,
ang buhay ng aking master ay natapos 200 taon ng mas maaga kaysa nararapat. Naisip ni Lasho, kahangalan. Karaniwan, nang hindi nagdudulot ng sariling kamatayan, ang mga cultivator na umaabot sa nascent divinity tribulation realm ay maaaring mabuhay hanggang 600 taon, pagkatapos nito, bawat bagong dahon ay nagdaragdag ng 50 taon. Walang sinuman ang nakalusot sa ika-9 na dahon, kaya walang sinuman ang lumampas sa 1,000 taong buhay. Ang katotohanan ng limitasyon sa buhay ay nagmumula rito, hanggat hindi kumikilos ng hanggal ang isa. Ang mabuhay ng 900 o mahigit lamang sa 1,000 taon ay hindi dapat maging problema. Bakit ito matatapos ng 200 taon ng mas maaga? Bago pa makapagtanong si Lasho, kusang loob na sinabi ni Zuan Jing, pinilit ng aking master na subukang maunawaan ang ika-9 na dahon at sa huli ay nabigo. Naubos ang kanyang mahalagang asensya sa proseso. Muli, para sa ika-9 na dahon. Naalala ni Lasho si Gang Yuando, na iyon din ang sinabi bago siya mamatay. Tunay nga, ang paggamit ng mahalagang asensya ay maaaring magpaikli ng buhay ng isang tao, ngunit ayon sa normal na mga patakaran at landas ng paglilinang, hindi ba dapat pahabain ng mga tao ang kanilang buhay sa panahon ng mga pag-unlad? Bakit tanging ang ika-9 na dahon lamang ang nagpapababa ng buhay? Habang nagmumuni-muni, nagpatuloy si Zuan Jing, bago namatay ang aking master, nilinaw niya na kung sino man sa Cloud Illuminating Hermitage ang makalusot sa ika-8 dahon, hindi nila dapat subukang umabot sa ika-9 ng may kahangalan. Nakaramdam ng labis na iron iya si Lasho, nang makipagdebate ako sa kanya, siya ay masigla at determinadong makalusot sa ika-9 na dahon. Naabot na ni Master G ang tuktok ng ika-8 dahon. Sa usapin ng mga pananaw at pag-unawa, tiyak na nalalampasan mo ang aking master. Nanatiling tahimik si Lasho, si G Tiandao ay nasa dakilang pagkumpleto ng ika-8 dahon, maaari ba niyang sinubukang umabot sa ika-9? Kung gayon, namatay ba si G Tiandao dahil dito? Maaari kang gumawa ng iyong nais, aalis na ako. Si Zuan Jing, nang makitang gumagabi na, ay hindi na gustong manghimasok pa at tumalikod upang umalis. Nagpatuloy sa pagmumuni-muni si Lasho, ilang mga cultivator sa tuktok ng ika-8 dahon ang makakatanggi sa pagsubok na umabot sa ika-9. Kung ang pagsubok sa ika-9 na dahon ay nagpapaikli ng buhay ng isang tao, at mayroon akong reversal card, nangangahulugan ba iyon na maaari akong maging iba sa iba at maging ang unang ika-9 na dahon na master sa mundo ng paglilinang? Nag-isip sandali si Lasho, pagkatapos ay umiling, walang silbi ang pag-iisip tungkol dito ngayon, kailangan ko lang pagbutihin ang aking paglilinang at subukan ko mismo upang malaman. Sa ngayon, dapat kong isipin kung paano mahuli ang 3 rebelde na ito. Kailangan kong manatili sa Cloud Illuminating Hermitage sa loob ng 5 araw. Sana, hindi masyadong maagang lumitaw sina Yu Zhenghai at Yu Shangrong. Dahil nasa cooldown ng tool cards, maaari lamang akong umasa sa heavenly writing. Sa isipang iyon, pumasok siya sa isang estado ng pagmumuni-muni sa heavenly writing. Samantala, malapit sa 100 Leaves Lake, tiningnan ni Yu Shangrong ang refleksyon ng buwan sa lawa at bamantong hininga. Pagkatapos ng labanang ito, mininarohan akong patago malapit sa 100 Leaves Lake, ano sa tingin mo? Ngumiti si Siwuya nang marinig ito. Maganda nga ang lugar na ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito kalayuan sa Cloud Illuminating Peak. Ipinahihiwatig na ito ay isang lugar na dating tinirhan ng kanilang master, nangangahas ka ba? Ang pinakamapanganib na lugar ang pinakaligtas. Sinabi ito ni Yu Shangrong at dahan daw ang humakbang pasulong, naglalakad sa tubig na parang sa patag na lupa. Ikanaway niya ng bahagya ang kanyang kamay, at automatikong bumunot ang longevity sword, kumikislap ang pulang talam nito. Agad na napuno ng tubig mula sa 100 Leaves Lake ang langit, at pagkatapos ay bumagsak na parang isang kurtina ng patak ng ulan na kasing kapal ng isang talon. Nanatili lamang si Yu Shangrong sa kanyang posisyon na lumulutang sa ibabaw ng tubig, hindi gumagamit ng protection na forceful energy, at nagsimulang humawak ng longevity sword. Sa bawat pagtaas ng kanyang kamay, lumitaw ang mga anino ng espada sa lahat ng dako. Ang lahat ng mga patak ay nailihis sa nakakatakot na bilis ni Yu Shangrong, na lumilikha ng mga butas sa mga kalapit na puno.
Nang ganap na hamupa ang tubig, bumalik ito sa katahimikan. Crack, isang tunog ang narinig habang sabay-sabay na bumagsak ang ilang kalapit na puno. Naabot na ng swordsmanship ni Yu Shangrong ang tuktok, at siya lamang ang makagagawa nito. Nang hindi gumagamit ng primal energy o sword forceful energy, purong kasanayan lamang sa espada, walang kahit isang patak sa kanya. Bumalik sa kanyang kaluban ang longevity sword, nagpakita ng banayad ng ngiti ang mukha ni Yu Shangrong, kumusta ang galaw na iyon? Ikapitong nakababatang kapatid. Sa usapin ng swordsmanship, walang kapantay sa mundong ito ang pangalawang nakatatandang kapatid. Ngumiti si Yu Shangrong, kung gayon, kahit na dumating mismo si Master, hindi na kailangang mag-alala. Natural na naniwala dito si Shibuya, kung hindi, bakit pa siya patuloy na magpapadala ng mga mensahe upang ipaalam kay Master ang kanilang lokasyon. Si Zhu Zinshan, Sword Saint Luo Shisan, Runan Zhu Ping, Yu Shangrong ay walang takot na humarap sa kaaway, kahit na nanganganib na makasalubong ang kanilang master. Ngunit nagbabago ang panahon. Pangalawang kapatid, hindi ko kinu-question ang iyong lakas, ngunit tila ang ating master, maaaring tunay na nakalusot. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yu Shangrong, lumubog ang kanyang mga paa ng kalahating pulgada sa tubig, mabilis siyang tumaas sa tubig, umiikot ang forceful energy. Agad na sumangaw ang tubig sa kanyang mga paa. Tiningnan niya si Shibuya, naghihintay ng paliwanag. Sinabi ni Shibuya, sa labas ng Heaven's Will Garden, nakita kong tumatapak si Master sa isang asol na lotus. Sa una, akala ko ito ay kapangyarihan ng isang barrier, ngunit ngayon tila hindi. Ang kapangyarihan ng namumulaklak na asul na lotus ay maaaring hugasan ng divine spell sa akin, walang ganitong epekto ang isang barrier. Sigurado ka ba? Sigurado. Seryoso ang ekspresyon ni Shibuya, marahil, ang ating master ay tunay na nakahanap ng paraan upang malampasan ang sukdulang limitasyon. Nang marinig ito, nanatiling banayad ang ekspresyon ni Yu Shangrong, ngunit bahagyang hindi nasisiyahan ang kanyang tono. Nakababatang kapatid, kung sinusubukan mong gamitin ito bilang isang taktika upang pigilan akong labanan ang ating panganay na kapatid, natatakot akong madidismaya ka. Kapatid, nagkakamali ka, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sana nga, itinaas ni Shibuya ang tatlong daliri, sumusumpa ako sa langit, hindi iyon. Hindi na nagtagal pa si Yu Shangrong sa paksa, sa halip ay nagsimulang magtanong, nakababatang kapatid, mahirap. Sa pagitan ko at ng ating panganay na kapatid, sino sa tingin mo ang mananalo? Eto na naman tayo, mahirap. Walang masabi si Shibuya sa loob. Ngunit sa labas ay nanatili siyang kalmado. Siyempre, ang pangalawang kapatid. Sa tingin ko rin, gumagabi na, nakababatang kapatid, dapat kang magpahinga ng maaga. Pagkasabi pa lamang ng mga salita, isang mahinang asul na liwanag ang kumislap mula sa direksyon ng cloud illuminating peak, na parang mga alitap-tap. Kinabukasan, si Shibuya, na buong gabing nagmuni-muni, ay kakabukas pa lamang ng kanyang mga mata at nakita ang pangalawang kapatid na nakatayo sa kanyang harapan. Gusto talaga niyang sabihin, kapatid, ang lapit mo masyado sa umaga, nakakatakot talaga. Ngunit kinailangan niyang lunukan ang mga salitang iyon. Itinuro ni Yu Shangrong ang direksyon ng Cloud Illuminating Hermitage at sinabi, usok. Tumango si Shibuya, tiningnan ko na ang Cloud Illuminating Hermitage. Pagkatapos mawala ang kapangyarihan ni Abbot Wunayan, umalis siya, at ang natitira ay hindi na kayang magsama-sama. Epektibong nabuwag ang Cloud Illuminating Hermitage, si Xuanjing na lang ang natira. Bakit may usok? Mahinang sinabi ni Yu Shangrong, minsan ang saya ay ganito lang, nakababatang kapatid na Wuya, hindi mo naiintindihan ang mga kasiyahan ng makamundong buhay. Ngumiti si Shibuya, marahil. Alam ko na ang sasabihin mo. Pagkatapos magsalita ni Yu Shangrong, humakbang siya sa hangin at lumipad pataas, umiikot ang kanyang longevity sword. Isang 8 dahon na avatar ang namulaklak sa langit, 100 metro ang taas, ang 8 dahon na golden lotus ay kumikislap ng nakasisilaw. Tumayo siya sa loob ng avatar, nakahalukip-kap ang mga braso, tumatawa, nakababatang kapatid. Pagkatapos ng labanang ito, walang makakatapat sa akin sa paraan ng espada. Pagkasabi nito, idinagdag niya, maliban sa ating master.